mayroong isang hindi nakikitang bilangguan kung saan ka nakatira araw-araw at ang susi ay hawak ng mga taong nais kang manatiling mahina. Ang taong hindi nagmamay-ari ng kanyang pagnanasa ay palaging magiging alipin ng mundo. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na nais tayong maging mahina. Hindi mo kailangan ng kadena sa iyong leeg para maging isang bilanggo. Ang kailangan lang ay isang screen, isang koneksyon sa internet, at isang utak na patuloy na naghahanap ng susunod na pampasigla. Mga tahasang larawan, pantasya, social media, mga dating app, tinatawag nila itong kalayaan. Ngunit ito ay isa lamang gintong kulungan. Hinihigop nila ang iyong enerhiya, ang iyong determinasyon, ang iyong ambisyon, at hindi mo man lang namamalayan. Sa bawat oras na nagpapadala ka sa bugso ng damdamin, na nag-i-scroll ka para maghanap ng mga katawan, na nangangarap ka sa halip na kumilos, nawawalan ka ng lakas, lakas ng isip, lakas ng espiritu, lakas ng pagkalalaki. Ipinagpapalit mo ang iyong potensyal para sa ilang patak ng dopamine. At ginagawa mo ito araw-araw nang hindi mo namamalayan na parang isang programadong robot. Ngayon, huminto ka sandali, huminga, at tanungin ang iyong sarili, sino kaya ako kung ang lahat ng enerhiyang iyon ay nasa ilalim ng aking kontrol? Sa video na ito, hindi kita bibigyan ng murang motibasyon pang gym. Bibigyan kita ng mga katotohanang hindi komportable. Dadalhin kita sa landas ng mga mandirigma. Ipapakita ko sa iyo kung paano i-desexualize ang iyong utak. Hindi para gawin kang isang banal na monghe, kundi para gisingin ang natutulog na kapangyarihan sa loob mo. At gagawin natin ito ng magkasama sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng isa sa mga pinakadisiplinado at pinakamabagsik na tao sa kasaysayan. Ngayon, tayo ay lubog sa isang dagat ng mga sexual na pampasigla. Ang mga dating app, ang social media, ang mga patalastas, bawat sulok ng ating digital na buhay ay pinapasok ng mga imahe, mensahe at mungkahi na agad na nagpapagana ng tugon sa ating isipan. Ito ay isang paikot-ikot na proseso ng agarang kasiyahan kung saan ang bawat bagong notifikasyon ay parang isang maliit na dosis ng droga. Ngunit ano ang nangyayari sa ating utak kapag hinahayaan nating mahuli tayo sa agos ng mga pampasiglang ito? Simple lang ang sagot. Nagiging alipin tayo ng dopamine. Ang dopamine ay ang neurotransmitter na nauugnay sa kasiyahan at gantimpala. Sa tuwing nakakaramdam ang utak ng isang nakalulugod na pampasigla, ito man ay isang nakakaganyak na larawan, isang like sa social media o isang virtual na interaction, naglalabas ito ng dopamine. Lumilikha ito ng pakiramdam ng sarap at natututo ang utak na palaging hanapin ang pakiramdam na iyon. Ito ang perpektong sistema para gawin tayong salt. Ang problema, ang walang tigil na paghahanap na ito ng dopamine ay sumisira sa atin. Sa bawat oras na nahuhulog tayo sa bitag ng agarang kasiyahan, kahit pa ito ay isang oras na pagugol sa Instagram, isang oras ng pornografiya, o isang mensahe ng panlalandi, ang ating utak ay nasasanay na tumanggap ng dagliang sarap nang hindi na kailangang magsikap. Ngunit ang agarang kasiyahang ito ay isang bitag. Pinaparamdam nito sa atin na kontento tayo sa isang sandali, ngunit iniiwan tayong hungkag pagkatapos. Ang hindi natin nakikita ay, sa pangmatagalan, ang pagkasalt na ito sa dopamine ay unti-unting sinisira ang ating kakayahang mag-focus, ang ating motibasyon at ang ating tiwala sa sarili. Mas madali tayong mapagod, mas madaling magambala, at mas nahihirapang gawin ang mga bagay na nangangailangan ng pagsisikap o pasensya. Ang ating utak na nasanay na sa madali ay hindi na nakakahanap ng kasiyahan sa anumang bagay na hindi agaran.
Ang ating enerhiya ay kumakalat sa libu-libong maliliit na batis ng mga pampasigla at nawawala sa ating paningin ang ating mga layunin, ang ating misyon. At pagkatapos, darating ang huling dagok. Ang ating pagpapahalaga sa sarili ay lubhang naaapektuhan. Sa bawat oras na sumusuko tayo para sa mabilisang sarap, nararamdaman nating mas mahina tayo, mas hindi kontento, na parang hindi tayo sapat na malakas para lumaban. Ang totoo, hindi tayo mahina. Salt lang tayo sa isang sistema na nililin lang tayo. Hindi tayo mahina. Salt lang tayo. Ngunit may isang tao na nagpatunay na ang digmaang ito ay kayang ipanalo. Isang tao na nabuhay ng malaya mula sa lahat ng kadenang ito. Ang kanyang pangalan, Miyamoto Musashi. Ipinanganak noong ika-16 na siglo. Si Miyamoto Musashi ay itinuturing na pinakadakilang eskrimador sa kasaysayan ng Hapon. Nagwagi siya sa mahigit 60 duelo hanggang kamatayan. Hindi siya natalo hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Ngunit ang tunay na kadakilaan ni Musashi ay wala sa kanyang espada. Ito ay nasa kanyang isipan. Si Musashi ay nabuhay bilang isang ronin, isang samurai na walang amo, na ginagabayan lamang ng kanyang panloob na misyon. Hindi siya nag-asawa, hindi siya naghahanap ng kasama, hindi siya nagambala ng mga babae, ng mga kalayawan o ng katayuan sa lipunan. Pinili niya ang buhay ng disiplina, pag-iisa at paglampas sa karaniwan. Sa kanyang obra maestra, ang Aklat ng Limang Singsing, isinulat niya, dapat matutunan ng disipulo na huwag maghangad ng anuman. Tanging sa ganoong paraan niya makikita ng malinaw ang katotohanan. Para kay Musashi, ang tagumpay ay hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi sa loob ng isipan. Naunawaan niya ang bagay na nakalimutan na natin ngayon. Ang pagnanasang hindi kontrolado ay nakabubulag. Habang ang ibang mga samurai ay umiinom, naghahanap ng kasama at nalululong sa luho, siya ay humihiwalay upang mag-ensayo. Araw-araw, nilinang niya ang kawalan, emptiness. Hindi isang kawalan ng kahinaan, kundi isang kawalan na puno ng presensya, puno ng kapangyarihan. Kung talagang gusto mong i-desexualize ang iyong utak at kontrolin ang iyong buhay, dapat mo munang maintindihan ito. Ito ay hindi isang digmaan laban sa sexualidad. Ito ay isang digmaan laban sa iyong pagkaalipin, at si Musashi ay nagwagi sa digmaang iyon. Ngayon, ikaw naman. Sinasabi sa atin ng lipunan na ang pagpigil sa sarili ay pagkakait, na ito ay mali. Ngunit ang totoo, ito ang unang hakbang patungo sa tunay na kapangyarihan. Ito ang simula ng iyong panloob na digmaan. At narito kung paano ka magsisimula. Ang unang pamamaraan, estratehikong pag-iwas, strategic abstinence. Ang estratehikong pag-iwas ay hindi isang parusa. Ito ay isang mulat na pagpili upang mabawi ang kontrol sa iyong enerhiya. Kapag pinag-uusapan natin ang pag-iwas, hindi natin pinag-uusapan ang pagsupil, kundi ang pagbabago ng enerhiya. Sa bawat oras na pinipili mong umiwas, sa halip na ubusin ang iyong enerhiya sa mabilis na kasiyahan, maaari mong baguhin ito sa isang bagay na mas makapangyarihan. Ang susi ay matutunan kung paano gamitin ang enerhiyang sexual sa halip na sayangin ito. Ang enerhiyang ito ay isa sa pinakamalakas na puwersang taglay natin. Kapag umiiwas ka sa mga pampasiglang nakakagambala sa iyo, tulad ng pornografiya o ang paghahanap ng agarang kasiyahan, ang enerhiyang ito ay hindi lamang naiipon. Nagkakaroon ito ng bagong lakas. Ang isip ay nagiging mas malinaw. Ang katawan ay mas nagiging aktibo. Ang iyong pagkamalikhain at pagiging produktibo ay sumasabog. Walang negatibo sa pag-iwas.
Ito ay isang paraan ng pagbawi ng kontrol sa iyong sarili. Isang paraan ng pagpili kung saan mo ilalaan ang iyong buhay sa halip na magpadala sa kung ano ang idinidikta sa iyo ng lipunan. Ginamit ni Miyamoto Musashi ang kanyang buong buhay upang sanayin ang kanyang isip at katawan. Palaging pinapanatili ang ganap na kontrol sa bawat kilos niya. Ang pangalawang pamamaraan, pisikal na pagsasanay at araw-araw na disiplina sa sarili. Ang katawan ay higit pa sa isang sasakyan. Ito ang pundasyon kung saan itinayo ang lakas ng isip. Ang pagsasanay sa katawan ay mahalaga upang makamit ang balanseng ito. Hindi lang lumalaban si Musashi kapag may duelo. Nag-iensayo siya araw-araw. Hinahasa ang kanyang espada na parang bawat sandali ay paghahanda para sa hinaharap. Sa parehong paraan, dapat mong sanayin ang iyong sarili araw-araw. Bawat pag-uulit sa gym, bawat kilometro ng takbo ay isang pagkakataon upang gamitin ang iyong disiplina sa sarili. At hindi lang ito tungkol sa pisikal na lakas. Ang disiplinang nabubuo mo sa pagsasanay ay makikita sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bawat hakbang na ginagawa mo para palakasin ang iyong katawan ay naghahanda sa iyo na labanan ang mga tukso at mag-focus sa iyong mga tunay na layunin. Kapag ang katawan ay sanay at matatag, sumusunod ang isip. Kapag hindi ka sumusuko sa paghahanap ng mabilisang sarap, kundi nagsasanay ka ng may pagsisikap, ang isip ay nagiging mas matalas at determinado. Alam ito ni Musashi, kapag malakas ang katawan, ang pagnanasa ay nasa ilalim ng kontrol. Ang iyong katawan ang pundasyon at ang iyong enerhiya ang panggatong. Ngunit kapag matatag na ang pisikal, paano mo hahasain ang pinakamahalagang armas? Ang iyong isipan. Ang pangatlong pamamaraan, meditasyon at ang kawalan ng isip, mental emptiness. Madalas magsalita si Miyamoto Musashi tungkol sa kawalan, emptiness, bilang perpektong estado ng isip ng isang mandirigma. Hindi ito isang kawalan na nangangahulugang wala, kundi isang espasyo kung saan ang isip ay malaya sa mga gambala at kayang makita ang katotohanan ng walang harang. Sa ganitong estado, ang isip ay parang isang matalas na espada, handang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Ang meditasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan upang makamit ang estadong ito. Kapag sinabi nating meditasyon, hindi lang ito isang oras ng katahimikan sa umaga. Ito ay isang patuloy na pagsasanay na nagpapahintulot sa iyong manatiling konektado sa kasalukuyang sandali. Ito ay isang paraan upang obserbahan ang iyong mga iniisip nang hindi ka dinadala ng mga ito. Isipin mong nakaupo ka sa meditasyon at pinagmamasdan ang bawat pag-iisip na parang isang ulap na dumadaan sa kalangitan. Bawat pagnanasang lumilitaw, bawat kaisipang lumalayo sa iyong misyon ay isa lamang ulap. Huwag kang kumapit dito. Huwag mong husgahan. Hayaan mo lang itong lumipas. Ang pagsasanay ng Zazen, ang nakaupong meditasyon ng mga samurai, ay isang perpektong halimbawa. Kapag si Musashi ay nagmemeditasyon, hindi niya ito ginagawa para mag-relax. Ginagawa niya ito upang bumuo ng isang disiplina sa isip na magpapahintulot sa kanyang kumilos ng may kalinawan. Kaya mo ring gawin ito. Ang pang-apat na pamamaraan, pag-aaral at pag-focus sa isang sining o misyon. Isa pang mahalagang paraan upang i-desexualize ang isip ay ang pagbabago ng enerhiyang sexual patungo sa pagkamalikhain at pagiging produktibo. Ang isip ng tao ay may limitadong dami ng enerhiya. Ang mismong enerhiya na karaniwang napupunta sa mga sexual na pagnanasa ay maaaring ilipat sa isang bagay na higit na makapangyarihan.
Alam na alam ito ni Musashi. Hindi lamang siya isang mandirigma, siya rin ay isang alagad ng sining, isang pintor, isang calligrapher. Para sa kanya, ang sining ay isa pang larangan kung saan niya inilalabas ang kanyang enerhiya. Ginamit niya ang calligraphy at pagpipinta upang ituon ang kanyang isipan sa isang sining na nangangailangan ng disiplina sa sarili at pagiging perpekto. Kapag nakatuon ka sa isang sining o sa isang misyon na mas malaki pa sa iyong sarili, ang isip ay napupuno ng layunin. At kapag ang isip ay abala sa isang mas mataas na layunin, wala itong oras na masayang sa mga mababaw na kaisipan o panandaliang pagnanasa. Isipin mo si Musashi. Ang kanyang layunin ay hindi lamang manalo sa mga duelo, kundi gawing perpekto ang kanyang espada, ang kanyang sining, ang kanyang paraan ng pamumuhay. Ang kanyang buhay ay ganap na nakatuon sa isang mas mataas na ideya. Kung gusto mong lumaya sa mga gambala, dapat kang makahanap ng isang layunin na mag-uudyok sa iyo na kumilos ng may parehong sidhi. Ang isang isip na abala sa isang mataas na layunin ay walang puwang para sa mga nakakagambalang kaisipan. Nahasa mo na ang iyong katawan, nalinang mo na ang iyong isipan, nagtakda ka na ng isang misyon. Ngayon, kailangan mong protektahan ang mga ito. Kailangan mong bumuo ng isang hindi matitinag na moog, fortress, sa paligid ng iyong kalooban. Ang panglimang pamamaraan, isang malinis na kapaligiran. Ang kapaligirang iyong ginagalawan ay direktang salamin ng iyong isipan. Kung ikaw ay napapaligiran ng mga sexual na pampasigla, visual man o emosyonal, magiging napakahirap na panatilihin ang kontrol sa iyong mga pagnanasa. Ang pornografiya, ang social media, at maging ang mga taong nakakasama mo ay maaaring maging walang tigil na pinagmumulan ng gambala. Bawat notifikasyon, bawat larawan, bawat mensahe ay may kapangyarihang ilihis ka sa iyong landas at ubusin ang iyong enerhiya. Kaya ang unang hakbang ay lumikha ng isang kapaligiran na sumusuporta sa iyong paglago, hindi ang kabaligtaran. Si Musashi ay namuhay sa pag-iisa, malayo sa mga tukso at gambala upang lubos na makapag-focus sa sining ng espada. Sa parehong paraan, kailangan nating gumawa ng mulat na desisyon na iwasan ang mga kapaligiran at nilalaman na naglilihis sa atin. Kung ang iyong social media ay puno ng mga larawang gumigising ng mababaw na pagnanasa, piliing mag-unfollow. Lumayo sa mga taong toxic, yung mga humihila sa iyo pababa. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong humahamon sa iyong lumago, tulad ng ginawa ni Musashi. Ang pang-anim na pamamaraan, ang malinis na hiwa, clean cut. Isa sa pinakamakapangyarihang aksyon na maaari mong gawin ay ang gumawa ng isang malinis na hiwa mula sa lahat ng bagay na negatibong pumupukaw sa iyong mga pagnanasa. Ito ay isang radikal na pagpili. Isipin mong kumukuha ka ng isang simbolikong kutsilyo at gumagawa ng isang malinis na hiwa sa pagitan ng iyong lumang bersyon at ng bersyon na iyong binubuo ngayon. Si Musashi ay gumawa ng katulad na desisyon nang piliin niyang lumayo sa mga gambala at mag-focus ng buo sa landas ng espada. Walang kompromiso para sa kanya. Sa parehong paraan, kung talagang gusto mong lumaya, dapat kang gumawa ng isang matatag na desisyon. Sabihin mong, tama na. Maaring mga hulugan ito ng tuluyang pag-alis ng ilang mga gawi, pag-deactivate ng mga social media accounts, o pag-iwas sa mga lugar na pumupukaw ng mga kaisipang hindi produktibo. Ang malinis na hiwa ay hindi lang paghihiwalay. Ito ay isang deklarasyon ng pagkontrol sa sarili. At ang pangpito at huling pamamaraan, mga ritual ng paglilinis. Ang isip ay dapat linisin araw-araw upang maging handa sa mga hamon.
Ginamit ni Musashi ang mga ritual para manatiling konektado sa kanyang misyon. Halimbawa, ang paglalakad ng mag-isa sa kalikasan ay isang makapangyarihang ritual. Ito ay nagbibigay daan sa iyong mag-isip at pakawala ng mga negatibong emosyon. Ang malamig na paliligo, cold baths, ay isa pang ritual na tiyak na aaprubahan ni Musashi. Ang malamig na tubig ay gumigising sa isip at katawan, pinapataas ang sirkulasyon at ginigising ang iyong enerhiya. Tinuturuan ka nitong labanan ang pansamantalang hirap. Ang pagsusulat sa isang journal ay mahalaga rin. Ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at emosyon araw-araw ay tumutulong sa iyong magkaroon ng kamalayan kung saan ka patungo. At panghuli, huwag kalimutan ang katahimikan. Ang mga panahon ng katahimikan, malayo sa ingay ng mundo, ay nagpapahintulot sa iyong isip na muling magkarga at marinig ang iyong tunay na sarili. Ang mabuhay tulad ng isang modernong Musashi ay nangangahulugan ng pagyakap sa intensyon, disiplina at espiritualidad sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Sa paglalakbay na ito, mahalagang maunawaan ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagsupil sa mga pagnanasa, kundi sa pagpapalaya ng iyong enerhiya. Kapag pinipili mong kontrolin ang iyong mga impulses, hindi ka nawawalan ng isang bagay. Ikaw ay nananalo sa lakas ng isip, kalinawan, at pagiging produktibo. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kawalan ng pagnanasa, kundi ang kapangyarihang baguhin ang mga ito para gumana pabor sa iyo. Ang pag-desexualize ng utak ay nangangahulugan ng pagkuha ng kontrol sa iyong enerhiya at paggamit nito para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Huwag kang magpag-api sa mga agarang kasiyahan at mababaw na gambala. Maging mandirigma ng iyong buhay, hindi isang alipin ng iyong mga impulses. Bawat pagpili na iyong ginagawa, bawat hakbang na iyong tinatahak, ay isang pagkilos ng pagkontrol at pagpipigil sa sarili. Simulan mo ngayon na mabuhay na parang ikaw na ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang bersyon na nagmamay-ari ng kanyang isipan at bida ng kanyang sariling tadhana. Tandaan mo, ang makapangyarihang pangungusap na ito, ang pagnanasa ay kinokontrol ang sinumang mahina. Ang mandirigma ay dinodomina ito at ginagawang kapangyarihan. Kung gusto mong maging mandirigma ng iyong buhay, ito na ang oras na kunin ang kontrol sa iyong enerhiya at gamitin ito upang lupigin ang iyong misyon. Nasa iyo na ang desisyon. Piliin mong tahakin ang landas na ito. Kung ang nilalamang ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at iwan ang iyong komento sa ibaba.